Magandang araw po mga minamahal na mga magulang at kapatid at channel nito kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa may ng salita niya, ang Biblia. Sa ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa pong talata sa aklat ni Apostol Juan. Ang tanong po natin, ano ang binabanggit na ibang tupa sa Juan 10:16? Para maintindihan po natin kung sino ang ibang tupa, mag-umpisa po tayo sa konteksto ng talata at examinin po natin ang buong passage. Alam po natin sa maraming mga passage sa Biblia na simbolo ng mga tunay na mananampalataya na sumusunod kay Kristo ang tupa. Ang totoong pastol o tagapag-alaga po ng tupa, si Jesus. Pinakinggan ng mga tupa ang tinig po niya at sinusunod po siya. Kung sinasabi po niya na may ibang tupa, kailangan natin makilala ang original na tupa po, nakaiba po sa kanila. Umpisa po sa kabanata 9 ng aklat ni Juan. Nagpag-usap ang Panginoong Hesus sa mga Pariseo matapos niyang pagalingin ang lalaki pong pinanganak na bulag. Naikumpara po niya ang simpleng pananampalataya ng lalaki na to sa mga kawalan ng paniniwala, unbelief ng mga Pariseo, at kinundina mga ito sa kabulagang espiritual na sinasadya naman nila. Tinannounce po ng Panginoon ng mga bulang pastol ng Israel. Mga bulang, mga self-appointed o sarili lang tumawag sa kanila para maging mga pinuno. At nilayo sa tunay na kaalaman at kariyan ng kanilang Mesiyas ang kanilang mga nasasakupan. Pundan po natin nakasulat po sa 1 Siyam, po nakasulat hanggang 41. Sabi po rito, okay, so sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundo, panghatulan ng mga tao, ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung inaamin yung mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit, dahil sinasabi niyong hindi kayo bulag, kasalanan pa rin kayo. Ayan. So, yung mga bulang guro, pastol, yun yung mga bulag po sa katotohanan. At sa kabanata po, pinaliwanag po ng Panginoon ng mahaba ang kalikasan ng mga totoong tupa na sumusunod po sa mabuting pastol, na sinugo at hinirang ng Diyos. Ang totoong tupa po ay yung mga nakikinig sa boses ng pastol. Yan po yung nakalagay sa talatang 3. At sumusunod sa kanya, talatang 4. At kilala po siya, talatang 4. Ang tinutukoy po niya ay walang iba kundi ang totoong tupa ng Israel. Dahil po hanggang sa punto na yon, nakakulong po sa mga tupa ng Israel ang kanyang ministeryo o confined po sa Israel ang ministry ng Panginoon.
dumating po siya. Sa talatang 16 po, binabanggit po ni Kristo ang katagang ibang tupa, at walang iba ito kundi ang mga tupa sa labas po ng Israel. Sa madaling salita, mga hentil. Mga tupa rin ang mga hentil na sumunod sa Panginoon. Nilawanan po ng Panginoon si Kristo na makikinig din sa tinig niya ang mga tupang hentil at susunod po sa Kanya at magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. So yung kawan na yun po, sa ngayon, hindi na puro mga taga-Israel, kundi kasama rin po yung mga hentil o hindi Hudyo. At isa po ang pastor, yung pong Panginoon sa Kristo. So ito pong hiwaga ng katawan ni Kristo sa buong mundo, o universal body of Christ. Ang iglesia po na tinutukoy ni Pablo sa Efeso 3:6. Makibukas po tayo doon, basahin po natin ang nakasulat. Ito po ang nakalagay. At ito nga ang plano ng Diyos na sa magitan ng magandang balita, ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pagkipag-isa nila kay Kristo Jesus. So, yun ang plano ng Diyos. So, sa Old Testament, kung mapansin nyo, nag-minister ang Panginoon sa Israel. So, sa New Testament naman po, ang inaabot ng Panginoon, ang mga hentil o hindi Hudyo. Ano? So, ang misteryo po sa kasulatan ay kadalasan isang bagay na hindi na ipahayag ng una. At ang hiwaga po na to, isang iglesia na universal kung saan pinagsama ang mga Hudyo at mga hentil sa isang katawan sa Mesiyas. Isang misteryo po ito na kagulat-gulat sa mga Pariseo na inapasahan nila ang Panginoon, na inaalihan ng demonyo at baliw. Ano? Tandaan po natin ang nakalagay po sa Juan 10:20. Ito pong napasaan. Okay. So marami sa kanila ang nagsasabi, baliw siya at sinasamniban ng masamang espiritu. Bakit niya siya pinapakinggan? Pero sinabi naman ng iba, hindi makakapagturo ng ganyan ang sinasamniban ng masamang espiritu. At isa pa, paano siya makakapagpagaling ng bulag kung totoong sinasamniban nga siya? Ano? Okay. So, kung anong sinasabi niya tungkol sa Panginoon, ano? Dahil bago sa mapandinig nila ang mga katuruan ng Panginoon. So, ang atas kay Apostol Pablo, pangaral sa mga hintil, ang di malirit na kayamanan ni Kristo. So, ito lang po dyan ang sa babang talatan ko. So, yun po ang pinapagawa kay Apostol Pablo na abutin ng mga hintil. Dahil kailangan pong maisama sa kawan ang ibang tupa ng tunay na pastol. Okay, so pinaliwanag po ni Pablo ang hiwaga na natungkol po sa simbahan sa magitan po ng larawan ng mga sanga na ikinabit sa puno. Mga hintil ang mga sanga at ang Israel ang puno. Pansamantala pong isinantabi ang Israel hanggang sa makompleto po ang bilang ng mga hintil na dapat po maisama. Okay? Sa Roma 11:25. Nangyayari po ito ngayon sa panahon ng Iglesia o sa Church Age, pero kinalaunan po pareho po silang namumuhay ng maluwalhati
at may pagkakaisa sa Millennial Kingdom. At sa darating po na 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon sa Kristo sa lupa, ang Hudyo at Hintil ay magkakasama po. Okay, at pagkatapos po sa walang hanggan, magkasama din po sila kung saan ang lahat ng totoong tupa ay susunod po sa kanilang pastol, magpakailanman bilang isang katawan. So, napakaganda po ng plano ng Diyos, tama po, sa lahat po ng mga tao sa mundo. So, hindi lang po Israel ang kanyang inililigtas, hindi pati mga hintil. Tayo po yun, mga hindi Hudyo. So, napakabuti ng Panginoon, tama po. So, wala po aksidente po sa mundo na to. Lahat tayo ay naging tao po dahil gusto ng Diyos na maranasan natin ang kaligtasan niya at mapabilang tayo sa mga pinag-aarian niya. Sa lahat po ng mga tao na tumutugon sa panawagan ng Diyos na magsisi sa kasalanan at magtalaga ng buhay sa Panginoon, ay makakaranas po ng buhay na walang hanggan. So, napakasaya ng makapiling ang Diyos sa walang hanggan, ng walang hanggang panahon. So, kung yun din po ang gusto ninyo, ang kailangan po natin gawin, talikuran na po natin ang makasalanan natin. Pag sabihin po ng repentance, 180 degrees turn. At humarap po tayo sa Diyos. Abutin po natin ang kamay ng Panginoon Jesucristo. Manalig po tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Panginoon nating buhay, wala na po ibang magliligtas po sa atin, kundi siya lang. Hindi po tayo maliligtas ng ating sekta, hindi tayo maliligtas ng sarili natin, sa magilang sarili nating pagpapakabuti. Wala po tayong pwedeng gawin, para maligtas tayo sa kasalanan natin. Kailangan po natin ang tagapagligtas. Kailangan dumating ang Panginoong Jesus para maging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, kung walang kordero ng Diyos, wala po tayong kaligtasan. Tama? So, kahit sarihan pa na po natin lahat ng sekta, magpabinyag tayo sa lahat ng mga relihiyon, wala tayong kaligtasan. Kahit na araw-araw pa tayo magpapako sa krus, wala magagawa po na bawasan ang kasalanan po natin at gawin tayong banal sa harap ng Diyos. Ang kailangan po natin, aminin na makasalanan tayo. So, lahat po tayo naging makasalanan dahil po pinapasok ni Adan at Eva ang kasalanan sa Panginoon. So, tayo po ay mga ina po nila. Tama po? Kaya po tayo ang nagmana ng kanilang makasalanang kalikasan. Ang kailangan po natin mabago ng Panginoon. Kaya ang kailangan po natin gawin, makipag-isa tayo kay Kristo Jesus. At sabi nga po ng 2 Korinto 5:7, ang sino man nakipag-isa sa Panginoon Jesus ay isang bagong nilalang. Yun po ang kailangan po natin. Maging bagong tao. Tama po? Kaya sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, kailangan kang ipanganak ng muli. Kasi nung pinanganak tayo sa mundo, tayo po ay makasalanan. Kapag tayo po ay tumanggap kay Jesucristo, tayo po ay mapapanganak ng muli sa kaharian ng Diyos bilang mga matuwid, mga anak ng Diyos. Tama po? So, dumulog po tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabutihan niya na bahagi tayo ng plano niya, napakadakila po, para sa mga Hudyo at mga Hintil. So tayo po ngayon ay tinatawagan ng Panginoon na magsisi na
at manumbalik po sa Kanya. Tanggapin natin ang kaligtasan na binili ng Panginoon sa magitan ng banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At paghariin natin siya sa ating buhay para tayo po ay maging mga bagong nilalang. Tayo po ay tanggapin sa kaharian ng Diyos. Dahil ang mga tumanggap sa Panginoon Jesucristo ay tuturing ng Diyos na banal at matuwid, katulad ng anak niya. So, ang mangyayari po sa atin, divine exchange. Kung tayo po sasampalataya kay Jesucristo, yung kabanalan po niya ay malilipat po sa atin. Kasi inako po niya yung kasalanan natin. Pero kung di po natin tatagapin ng Panginoong Jesus, mananatili tayo sa kasalanan. At bandang huli, mapapahamak po tayo. No? So, ang kasalanan po na hindi po natin napasa ilalim sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay wala pong kapatawaran sa harapan ng Diyos. Ano po, kahit araw-araw pa tayo magsimba, hindi natin maliligtas ang sarili natin. At araw-araw pa tayo magkumunyon, wala po itong kaligtasan. Ano po? Ang kailangan po natin ng tagapagligtas. At ang Panginoong Jesucristo pang maghari at magmaneho ng ating buhay. Sumabay po kayo sa panalangin na ito. Lord God, maraming salamat Panginoon sa napakagandang plano niyo para sa buhay ng mga tao, Panginoon. At nilog niyo, Lord God, na ako po yung maging tao sa mundo na ito para maranasan ko ang iyong pag-ibig, ang dakilang plano ninyo para sa akin. Panginoon, patawarin niyo po ako pinagkasala sa maraming paraan, Panginoon, sa isip ko, sa pananalita ko, Panginoon, sa aking mga motibo, sa aking mga pinagawa, patawad mo, Diyos. Pinawaksi ko na po lahat ng aking kasamaan, Panginoon. At Panginoong Jesucristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo, mula ulo hanggang talapakan, Panginoon. Gawin niyo po akong matuwid at banal sa harapan ng Diyos Ama. At Panginoong Jesus, kayo na rin pong maghari sa aking buhay. Kayo na po ang kumontrol, Panginoon. So mula sa araw na ito, mabubuhay ako para sa inyo lamang, Panginoon, at maglilingkod hanggang sa huling nila. Panginoong Jesus, paspasin niyo rin po ako ng banal na Espiritu. Pang maintindihan ko yung salita, Panginoon, ng Biblia, may sa pamuhay ko to sa araw-araw at maging matagumpay ako na Kristyano sa lahat po ng mga lalang ng Diablo. Thank you, Lord God, sa kapatawaran po na aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaluluwa at sa buhay na walang hanggan na binibigay niyo rin po sa akin sa sandaling ito dahil sumasampalataya po ako sa Panginoon Jesus. Maraming salamat sa pag-ibig niyo sa akin, Panginoon, at sa pagkakataon ko na binigay niyo na marinig ko yung mabuting balita. Ang tungkol sa kaligtasan kay Jesucristo, itong aking dalangin, sa marami sa pangalan ni Jesus, amen. So, nanalangin ko niya, magsaya kayo, magtatalong kayo sa tawadan ng patawadan ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo, pero nagana pa karumi ang naging buhay niyo. Ang banal na dugo ni Jesus ang siya pong maglilinis sa atin. No? So, para na mag-uway sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, sundan niyo sa Gospel of John, kilalanan niyo pa yung Jesucristo, at maghanap kayo ng church na kung saan po ang pinapangaral. Purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Mula Genesis and Revelation, hindi po filosofiya ng mundo, hindi tradisyon ng simbahan, hindi rin po doktrina ng tao, kundi ang salita ng Diyos, at ang mga tao po ay malayang magsaliksik para sa sarili na hindi po sila binabawalan ng mga ministro at pastor na magbukas ng Bible sa sarili nilang mga tahanan. No? Maghanap din kayo ng church na kung saan po tinataas ang pangalan lang, pangalan ng Panginoong Jesucristo, dahil siya lang po ang magdadala po sa atin sa langit. Hindi po tayo maladala sa langit ni Mama Mary,
Hindi tayo madadala sa langit ng ating sekta, reliyon. Hindi tayo madadala sa langit ng pastor at ministro na tinatawag ng sarili nila na appointed son of God. Maghanap po tayo ng church na kung saan ang Espiritu Santo ang kumikilos sa kalagitnaan, gumagawa ng mga himala, nagpapagaling, pinabagong buhay na bawat nananampalatayaan ko, at tumutulong sa paglilingkod ng bawat Kristiyano. So kung kayo po ay na-bless na ating programa ngayon, pamalitan niyo po, sabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, nakilala niyo na may sagot ang Panginoon sa mga tanong po nila. Pinabunla ka lang mga pasadalin, mabilitang manood ng dating daan, kung saan pinapaikot lang po sila at pinapasali sa panibagong sekta. Wala po sa sekta at reliyon ng kaligtasan po natin. Ang kailangan po ng bawat tao, tamang relasyon sa Diyos. Sa magitan ni Jesucristo. At sumunod po, kung meron kayo mga dagdag na mga tanong, feedback, suggestion, comment, may prayer request kayo, sulat niyo po sa akin, o kayo mag-email kayo, mag-tweet po. At kung hinihingi po naman kayo ng Panginoon na tumulong sa ministry na to, para patuloy po tayong makapagpahayag ng magandang balita ng kaligtasan at makita nating ang ating bansa ay isang maging Kristiyanong bansa, na totoo. Welcome po yung mga tulong na panalangin at tulong ng pinansyal. So hanggang sa susunod po na pagkikita po natin dito po sa channel na to sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.